Noong ako ay 5 taong gulang, madalas akong naiiwan sa bahay. At ang nakatatanda kong kapatid na lalaki ay palaging nasa kapitbahay nakikipaglaro habang ang mga magulang namin ay nasa trabaho. Dahil sa palagi akong mag-isa sa bahay, nahiligan kong gumuhit. Tuwang-tuwa ako kapag iniiwanan lamang ako ng maraming scratch papers. Dahil sigurado madaling lilipas ang mga oras ko sa maghapon kahit wala sila. Maraming lumang libro din ang nakatambak sa bahay namin noon. Halos sa maghapon maraming libro din ang nabubuklat ko, hindi para magbasa, kundi para maaliw sa mga imahe o mga nakapinta sa bahat pahina ng mga libro. Kung minsan, hindi ko maiwasan ang makadama ng matinding pangungulila sa aking magulang o ina, na sana ay kasama ko sa maghapon. Pakiramdam ko, nabubuhay akong mag-isa, inaaliw ng pilit ang sarili sa kabila ng lungkot. Tila ba'y bata pa lamang ako ay nahuhubog na ang paglawak ng aking imahinasyon. Isang araw, dahil sa pangungulila ko sa aking ina, tanging mga litrato lamang niya nakakapagpagaan ng aking kalungkutan. Isang litrato na minamasdan ko, at ito ay woody vintage printed picture niya. Ngunit sa unang pagkakataong iyon, napansin ko ang isa pang litrato na nasa left side ng mama ko na nakasabit sa background wall niya. Tila napako ang tingin ko sa picture ng isang babaeng. Wavy ang buhok, naka-black dress, at naka-side view. Hindi ko maikurap ang aking mga mata, at ang aking mga kamay ay tila nanigas sa pagkakahawak sa litrato na ito. Hindi makakilos ang aking katawan at pinagpawisan ako ng malamig. Ang puso ko ay parang sasabog sa kaba. Tanging ang utak ko lamang na tila gustong sumigaw ng saklolo o dapat ko itong ilaban, kailangan kong makagalaw. Dahil sa kamusmusan ko noon, hindi ko na ito binigyan pa ng anumang kahulugan o ingay na ipagsabi pa. Nagpapatuloy lang ako mamuhay bilang normal na bata. May mga pagkakataong naaalala ko ito, lalo na kapag napapansin ko ng tingin ang litratong iyon, naa-attract akong uliting titigan ang picture ng babaeng nakaitim. Oo, inulit ko at ilang beses ko itong ginawa, mga 3 beses. Kahit alam kong nakakatakot ay sinubok ko pa din. Babaeng hindi ko kilala, nasa edad 40 plus. Kapag tinititigan ko ay gagalaw ang kanyang mga mata na titingin sa akin at saka haharap ang kaniyang mukha na magbabago sa anyong halimaw. Dahil sa napatunayan ko ito sa aking sarili ng ilang beses, ay pinasubok ko ito sa aking kuya. Sa ilang segundo o minuto lang, ay wala naman daw nangyayari, normal na picture. Bagus, sinabihan lang ako ng kuya ko na, baliw. Minsan nagtanong ang kuya ko sa aming ina kung sino ang babaeng nakaitim sa picture na ito. Ang sagot niya, ay tiyahin raw niya ito, napatay na. At minsan din daw ako inalagaan nito